yun ang pumunta dito, ay sila yung tuwas sa akin. Ngayon, ang saan ang galing sa kapangyarihan din dito? Kayo ano ang kapangyarihan? Gusto makapture ang gamit ninyo. Kasi gusto yung dagdag. Saan ang kagalingan dati nagkasakit ay sino ang kagaling sa inyo? Ngayon, ako ba ang pagaling sa inyo? Ganun ginawa ko sa inyo? Ay hindi. Ano sa tingin mo? Ano sa kayo ngayon? Lalo tayo ka pa hindi? Ha? Yan. Dahil lahat yan, maraming iba-iba kagamitan ng sa mga tao. Kailangan ninyong magtiwala kayo sa sarili niyo. Dahil nandito kayo sa templo, kailangan ninyo magpapatotoo kayo sa sarili niyo. Ang tanong naman, nandito kayo saan ang kagalingan kayo ay isang saan kayo gumaling. Dati, nahanap din na lahat ng abularyo. Ano nangyari sa inyo? Kaya pa rin sa atin, hindi. Galing, ano? Ngayon, bumalik kayo. Yung pagkasalanan ng templo. Mangyayari ang lahat ng bagay ang binibigyan kayo ng pagsubok ng Diyos. Pagsubok sa inyong sarili saan kayo magpatiwala. At kung pumunta ulit dito, gawin niyo ulit. Dahil nakikita niyo, paningkastos. Mabuti, hindi tayo pinapatay ng baboy damo. Isang litid na baboy. Dahil kumuha din siyang litid na baboy, patay namin.
Sabi nga ng tatlo, kung umabot tayo, pwede tayo maganda. Kung hindi abot, pwede dito. Kasi, ang nandun ka, ang pito lang ka, wala, siya, tapos, pag-isa, kung wala lang tatlo, at ito, yan, ang Diyos. Dahil ang bukas sa pag-ako, ang pagkakapit ng Diyos na pag-iasa. Kaya yung Diyos, kailangan nila pibigilin sa langit. Wala yung hindi. Kaya sa Andel, Lukas, yun lang ang pinipili ng Espiritu para kaya masaya. Dahil kung kayo ay alam mo kung ano dahil yung asperto, yung ginagawa sa akin, alam mo yun, wala mo alam mo siguro, ano ba ang bagay bawat kilo sa aking kamay. Yung pinag-ikot-ikot ko ang aking kamay. Meron kayo na ulan doon, wala. Yung pag-ibig ng mundo, ayun, isa rin, iba, mag-isip kayo. Mangyayari yun. Dahil at kailangan nyo rin. At isa kasi ang inyong naman, habang nandito tayo, ay usigbahan niya ang bawat kilos ko. Dahil ang kilos na aking kamay, bigyan yung lumagalaw, di ko alam ang dapat o di ko makontrol. Dahil yun ang pinagalaw ng Diyos para ay anuman ang mayroong bagay, ginawa dito sa lupa, anuman ang nirasa, at kung nakabigit sa mga nakasamang bagay, at nililimutan. Yung iba ay hapon, pataas ng pataas, tapos pinaikot. Yung sabi, yung batak sa taas. Kinukuha sa baba, ikot. Tama ka. Dahil ang ino ninyo ay nagulat. Muntik na magalaw dahil pangmurahan nyo likir, walang kayo malang kayo. Diyos, na ang maging matulog ang buka. Lahat yung nasyon maghihirap. Kailangan ninyo matatag, kumapit. Walang nang iba ang kakapitan nyo, yung magpababa sa inyo dito sa lupa. Yan ang katakda talaga. Pagdating ng Jesus, kompleto ni Jesus, ay pagbaba, pagkompleto, pag-ayos na lahat ang mga tinuring sa Kanya at magawa ng mabuti. Iakyat na ang lahat dahil yung paglilinis na yan. Kung hindi nyo alam, bigla-biglang paglilinis, kukunin nila ang Kanya. Tapos, bahala na. Dahil buot na rin ang mundo. Kaya
biglang naliwanag, sabay gera na yan, at sabay na damputin ng lahat ang para sa kanya. Ngayon ay nagmahal at tumulod sa kanya, dadalayin lahat sa taas, maggera na sila, dahil pares-pares na sila lahat. Maiiwan yung ugali na hindi nagbago. Iiyak dahil pagtapos na ang ating kagamitan at nilagay ng Ama at sasama na bababa ang rainbow, itataas ng lahat ang karapat-dapat. Iikot ang mga anghel, hanapin ang mga tao na saan ang mga pinili ng Diyos at ang sumunod sa Diyos, at iyon ang kukunin ng Diyos. Walang hukom, ang kukunin niya na ang kanyang mga anghel binaba at matulunod rin na ngayon. Maiiwan na ang maiiwan, maglilinis na. Lilinis na ang si kaning. Ikukulong ulit si kaning. 1,000 taon ulit ikukulong. Hiniling ko sa inyo bago kayo maiiwan kayo sa ere. Dahil pagdating ng orasyon, akyatan na lahat. Dahil masabit na magdigmaan. World War III. Nandito na lahat. Dito nyo na makikita ang hindi nyo pagbabago. Maiiwan kayo sa iyo. Ito, hindi ko kayo tinatakot. Tinuturuan ko lang kayo. Gusto ko kayo sama. Kung sabi ng Espiritu, huwag mo siya pa rin. Maiiwan kayo. Kasama kayo. Hindi dito kayo. Kayo mismo magpapatay na ngayon. Maiiwan ay maiiwan. Dahil kailangan ng Ama, paulit-ulit ng sasabi ng Ama, kailangan niya habang wala pa dumating yung oras na maglilinis na talaga. Marami ng kawawa, maraming inosente na mamatay. Ang gusto ng Ama, pagdating ng oras na yun, ay may nakatakda na kunin na para di na sila ay magbiktimahin, ay may katabi. Kung kayo ay isusunod, mga pamilya kawawa ang mapalag at nandito at iingatan natin ang ating espiritu, ang ating laman at pinahiram ng Diyos. Dahil hindi kagawa ng Diyos yan, gawaan ng masama yan. Ang mga inosente ay kawawa. Tama hindi. Anong sabi ng maraming umihiling? Diyos ko, baba ka, magpakita ka na, iligtas mo kami. Darating ang orasyon, mga anak, maghintay lang kayo. Ang lahat ay namatay at kukunin ko na espiritu ninyo. Kung kayo ay lalo nagputay, ligtas kayo. Dahil ang mga tao ngayon, kung hiling sa akin, paglabas sa labas, sinubas ng pangtao nila. Iba na ang kanilang gagawin. Ang sabi ng Diyos, marami na halos, wala nga rin ako maging 1% sa akin. Paunti. Huwag kayo mag-alala, yung tao mga pinili, kayo rin ang paparami nila. Ang pagbabago ang Diyos dahil wala man sinuman sa inyo magsisi. Bigyan lang kayo pagsamantala ang buhay dito. Pagbabago ninyo, kukunin kayo rin. Kung tunay na kayo magbabago, balik to sa inyo, sa sarili ng bansa. Saan ang tunay ng bansa? Pilipinas. Sa Pilipinas ba ang binagsakan ninyo, ang bansa ninyo? Ang Pilipinas ba? Pagsamantala ay ito bang Pilipinas ba ito? Tunay nyo talaga saan ang hindi? Saan ang tunay nyo? Yun. Kung sinabi ang Pilipinas, sabi niya, oras na ginawa na magbalik kayo ngunit sa taas kayo ay nagbago. Dahil dito ang lahat, ang mga bagay na suksok ang gagawa ng kasamaan. Binaba kayo para magbago, para kayo ay ibalik ngunit sa taas.
Kahit anuman ang nagawa niyo dito, anyo na pundak dito ay maiiwan. Dahil doon sa langit ay walang pera. Ang daladala mo rin ang iyong pagmamahal. Dahil doon ang gusto ng Diyos, magmahalan tayong lahat dito. Tayo ay maglinis at magliwanag. Dahil ang pairip natin, lahat sila dapat nasa gitna ka ang liwanag. Kasali ka na nila. Yan lang naman ang sasabi ng Ama. Gusto ng Ama. Dapat ayusin ninyo. Baka maiwang kayo. Dahil yung katawan niya, wala rin kayo magawa. Muliluwang kayo dahil ang katawan niyan. Dahil pinahiram lang sa inyo, may magawa kayo, wala. Yan ang sabi ng Ama. Dahil kailangan ninyo tunay na pagbabago. Dahil kayo mga Suwael, bumaba dito, inalis lang kayo para magsisi kayo. May dito ang second coming, pagbaba ng Diyos. Second coming tayo, akyat din tayo sa taas. For siya ang bababa at magtubos sa atin. Tayo naman, tinubos. Binaba tayo doon at tutubusin tayo, balik tayo sa kaharian. So sa kamatayan, sa katawan lang, ang espiritu, walang kamatayan. So dito kayo, dito ang maraming pinaparusa dito sa ilalim dahil ang una-una dito, ang binaba at bumaba ay isang masamang kanyang ginagawa. Naging leader siya o leader ng kasamaan. Kilala niyo, sino? Yun. Huwag kayo patutso sa kanya dahil siya man mismo at ililitisin din siya. So, kailangan natin ang liwanag, linisan natin ang kalooban natin lahat. Sabi ng Ama, ang sakit yan gawa ng mga masamang espiritu. Marami lang himaya ang mga tao dahil hindi na nasusunod ang kanilang pag-ibig. Gusto nila ang kamatayan. Ang kamatayan habang buhay sila sa baba. Ang hirap. Kailangan natin, tayo, iligtas natin ang ating ay katawan at ating espiritu. Dito sa mundo, pagsamantala. Ang tanong lang ay ka lang nabuhay dito ngayon pa ba isang taon, dalawang taon? Ngayon, ilang taon na, kasi tapos mayabang na kayo. Kung kayo ay iiwanan doon libo-libong taon, isip wala pa pang isang taon, ilang taon na kayo. Hanggang ngayon, ang ugali niyo, mas mahigit pa kayo sa Diyos. Hindi niya alam, pagsamantala lang kayo binaba dito sa lupa, dito kayo pagsisisi para kayo babawin ng Diyos. Yun ang tinatawag ay second coming ni Jesus Christ. Siya ang nagtubos, siya ang nagpalaya sa atin. Ay freedom, dapat piliin natin ang pagbabago at pagmamahal sa kapwa natin. Para ang second coming pagdating niya, tayo ay isasama niya na patungo sa kanyang paraiso. Amen? Masaya doon ha? Masama, masaya doon lahat. Dahil doon ang paraiso, walang kamatayan. Doon kayo papalitan na ang katawan ng walang kamatayan. Ang katawan walang pagbabago na. Lahat kung pinalitan niyan, kung ano ka na, yun ka na. Well ka na, wala ka na rin katawan kamatayan. Dahil babalitin ka na ng katawan. Bibisyan ka na ng Diyos. Kasi dito sa lupa, pagsamantala lang ang iyong kayabangan. Ang kayabangan, ang kapalit ay maraming namatay, maraming na stroke, maraming sakit. Dahil naging virus ka na, virus na rin ang katawan mo. Intay ninyo kunti-kunti na rin ang papatay. Kayo ang papatay, hindi ang Diyos. Dahil ang virus yan kasama ng kasamaan niya. So, mag-ingat kayo. Kung gusto niyo ay tuloy-tuloy ang buhay niyo. Dala niyo hanggang sa langit. Dapat tuloy-tuloy niyo ang gawin niyo. Kung hindi maganda, iwan niyo na. Dahil hindi maganda. Wala ito, doon magdadala sa akin yan. Masama yan. Baka ibaon pa ako, isama ako sa kanliman. Ang tanong doon, sa mga tao na hindi marunong magkumbaba, ano mapalaya? Meron ba siya mapala? Wala.
sarili lang niya ay sinasabi, di niya ako kaya. Oo, sabi na nga, di mo kaya sila. Sabi ng Diyos, ginawa mo, di mo kaya, bakit ka ba puminti ka dyan sa lupa? Yan ba yung kahari-harian ninyo? Puminti ba sa iyo yan? Ang tunay ng may-ari yan, ang lulo-lulo nyo. Dahil sila din, may hangganan. Ngayon, kayo lang ang pinahawak. Ngayon, akala nyo, sino kayo? Sabi ng Ama, sa mga mayayaman, mga bigtan. Ngayon, anong ginagawa ninyo? Namatay. Sila din, ang mawawala din. Sino hawak na naman? Iba na naman. Hanggang maayos na, hanggang maglinis na ang Diyos. Dahil mana ng kasamaan na. Ang yung ang bago, yung talagang naging totoo, yun ang babawin ng Diyos, dadalahin sa paraiso niya. Yun lang ang maliligtas, wala nang iba. Dahil bahala na kayo, dahil hindi nyo na rin nakilala, bahala na kayo. Yun ang niyog-yog sa lalim ng lupa. Yung mga iba, pinaas, dahil yun ang may inosente, ay tutug pa. Ay, isa kama ng Diyos. Hindi nyo alam ang aswal, hindi lang yung mga mas maraming spirito, niramong ilan. Yung mga matitino lang, yung namatay ay namatay sa tanda niya, namatay nakakalimot na siya, ay wala siyang ginawa na hindi maganda lahat, dahil at marami pa rin yung lulong at pinakakit ng mga bagay ang mga dapat ipili. Dahil nakata ang hirap nila ng ilalim at kailangan na niya yung taon, isang libong taon na sa ilalim, pinakakit na ng mga para ay sila ay magbalik din sa kanya. So, Ama, hindi ko kayo binatakot, gusto ko kayo. Yan siya lang ang hinihiling ko, bago na kayo habang wala pa pagdating paglilitis o pagbaba ng tunay na Jesus. Alam niyo tunay na Jesus, ang pagbawa niya, makikilala ninyo ang sino ang tunay ng Jesus. Ngayon, wala pa silang nakakilala, kahit darating na, pagdating ng oras na, ang panahon ninyo, nandiyan na, kasali na ang digmaan, ang lindol, nandyan na lahat, at tulad ng apoy, darating na, nandyan na, at siya, pagbaba niya, kukunin niya na ang kanya, mga sumusunod sa kanya. Amen? Amen. Ang maiwan, kawawa, ang maiwan. Hindi kayo, sabi na, hindi kayo tumagal kahit 100 taon, mayabang na kayo. 1,000 taon kayo maghirap, ay 100 taon pa lang, wala na. Sino may gusto? 1,000 taon maghihirap sa ilalim. Masakit, iiyak kayo, di nyo na alam. Ang katawan nyo lang, dapat alagaan nyo. Isipin ninyo, dito sa lupa, pagsamantala lang tayo lahat, dahil dito ang paginabak tayo lahat dito, ang pagsisisi natin, pagbabago natin. Dahil ginawa ka dito, maging bata, maging born again, ang tuwain ka, binaba ka maging bata dito. Dito, gagawin ka, palaking ka dito. Dito mo makikita kung talagang tunay mo, anyo, ugali, sa baba, at wala kang pagbabago, maiwan ka na dito sa lupa. Binigyan kayo pangalawang buhay. Ialing tayo sa taas, walang espiritu lang tayo, binaba tayo, nag-move ang katawan natin, pinasok tayo sa babae, para magkatawan tao, dito kayo magbago. Bata magsimula, hanggang lumaki ka. Dahil kahit hindi ka turuan masyadong magulang, kung ikaw mawait, paglaki mo mabait ka pa rin. Kung ikaw ay masunurin, ikaw ay masunurin talaga. Dahil ang sabi ng Ama, kung ikaw ay magbago, ikaw ang liligtas sa sarili mo, walang iba. Sinong tunay na tagaligtas? Ikaw, hindi ako. Ako lang naghihintay sa iyo, ang tunay mo, pagbabago. Ako, kukunin kita sa aking kamay, dahil ahunin kita at iligtas kita, dahil ang nakita ko sa iyo, tunay ka nagbago.
Hindi lang hingi kayong dasal ng dasal, wala rin kayo sa gawa. Babalik din kayo. Sabihin, kaso ayun lang. Kailangan kahit dumadasal kayo kung totoo kayo, doon kayo ang tunay. Sabi ng Ama, pagdasal ka, dapat gampanan mo, ituwid mo ang pagdadasal mo para sa akin, gawin mo ang iyong mga pagdasal. Ituwid mo, ibig sabihin yun, gampanan mo, huwag mo sirain ang hiniling mo pangako sa akin. Anong pangako sa pagdadasal natin sa Diyos? Ha? Pagbabago. Saan tayo hiling sa Diyos? Anong paghihiling natin sa Diyos ay pagbabago. Anong dapat natin gawin para matupad ang ating hiniling? Sumunod. Ha? Sumunod po sa utos. Ano? Yes. Yun ang dapat tunay natin hiniling. Huwag kayong humiling kung hindi pa rin kayo sumunod ang iyong mga hiling. Lalo kayo nadagdagan ng iyong mga kasalanan. Puro ang dami ng taong humihiling sa akin, sabi ng Diyos. Pagdating ng hiling niya, tagatapos ang sinabi niya, paglabas niya, iba na ang kanilang ginagawa. Tama? Hindi. Anong klaseng hiling yun? Yan ba, niluluko nila ang Diyos? Hindi. Puro sasabihin ng Ama, sabi niya, gusto ko kayo ligtas, ayusin niyo. Dahil pag oras na ay dumating ngayon ng panahon, may panahon pa rin kayo. Di na ninyo alam kung kailan yun hanggang tatagal kayo dito sa mundo. Marami na kawawa, marami na nagugutom, marami na mamatay. Kailangan kung ano yung mangyayari sa kanila, sa hirap sa kanila, at hindi pa dumating sa atin, dapat magpatotoo na tayo sa sarili natin. Tama? Ay hindi. Lahat yan, ang niling ko sa inyo, lahat yan nandito sa inyo, pagsamantala. Hindi yan madadalang lahat sa atin. Ang sabi ng Diyos. Ang madadala niyo lang sa akin, ang gawain niyo mabuti. Walang problema sa mga bagay ng gusto ninyo na sa langit akong bahala sa inyo. Dito lang sa lupa, dito ba kayo? Dahil magtrabaho kayo hirap, dahil dito kayo sinusubukan ng Ama hanggang kayo saan ang gampanan ninyo sa sarili niyo, bigyan kayo ng pamilya. Ano ba talaga ang binigay sa inyo ng Diyos katungkulan, binigay kayo ng anak, gabay, dito binigyan kayo ng hirap para mabuhay kayo. Sabi ng Ama, pinahiram ko ang katawan niya, yan gamitin mo sa pagtrabaho mo. Gamitin niyo sa pagtrabaho niyo. Dahil kung walang katawan niya, pinahiram ko sa inyo, hindi kayo makakilos dahil sa espiritu rin kayo lahat at binabataw pa. Mapalad kayo, binigyan ko kayo ng katawan para magalaw lahat. Ang gusto nyo ay freedom, mahawakan nyo lahat ang dito sa lupa. Dahil ang lupa yan, may iwan din ang katawan yan sa lupa. Puro, ang sabi ng Ama, huwag nyo lumiyan ang katawan binigay ko sa inyo para madala nyo ang katawan yan para doon sa aking katawan. Ako, may katawan na ako dahil ang ginamit ko, si Mama Mary, sabi niya, doon ako nagkatawan niyo. Magdadala niyo rin ang katawan niyo basta gawin niyo. May panahon pa kayo ay pagbabago. Dahil ganito mga mukha ninyo, mga istura niyo at mga buhok niyo pumuti. Dahil yung kinakain ninyo, dahil katawan ninyo, palupok na palupok. Galing sa mga ugali niyo, hindi maganda. Tignan niyo, subukan niyo. Ang tao hindi magalit, hindi mainitin. Ano itsura ng mga tao? Nakikita niyo sa TV, 120 old. Parang bata pa sa malakas pa siya. Dahil tignan ninyo, ang katawan niya ang lakas-lakas. Marami yan. Hindi lang nakikita, ilan lang napapakita. Kumakain pala sila karne. Tapos, edad nyo, 103 na. Nag-iigit pa. Tama. Tama hindi? Tama po. O tayo.
Wala tayo mga 90. Paket pagting 80. Ubod dahil dala-dala natin ang kasalanan. Dahil ang kasalanan, mabayaran ay kunti pa kunti. Masarap mabuhay may katawan. Oras na kawalan, doon na kayo maghirap, doon na kayo kawawa. Tapos na, wala na rin kakampi. Isa lang ang pwede kumampi sa inyo, yung nagpababa sa inyo. Sabihin niyo, marami kang anak, marami na ba? Wala yan. Dahil sa katawan, binigay lang sa inyo. Dahil sa katawan yan, magkakapatid ka dyan, isa lang bigay sa inyo ang Diyos. Pagkatapos, tanggalin na yun, wala kang pamilya. Panay espiritu lang tayo lahat, iba ng mundo natin. Tapos na tayo ang tao pagsamantala lang. Ang lahat ng gamit, pagsamantala lang. Walang tunay na ang pamilya dito sa lupa, pag masamantala lang. Pwede mo sabihin kung may katawag ka, pamilya ko, anak ko yan, mahal ko yan. Sabi ng Diyos, sa tingin mo, mahal mo yan. Oras mo yan, oras na wala ang katawan mo, tignan mo. Kung mahalin ka niya, kung makita mo siya, kung makita ka niya, tignan natin kung saan ang pagmamahal sinasabi mo. Tama hindi? Paano malalaman pamilya mo kung oras binawi na ang katawan mo? Oo, lahat kayo binigyan ng katawan. Dahil katawan ng Diyos yan, pinahiram sa inyo. Magkakapatid kayo sa katawan. Sa Espiritu, kanya-kanya kayo Espiritu sa buhay. Ang suwayo tayo at binabasay pa. Kailangan ng Ama. Nandito kayo, bago na kayo. Habang may oras pa, habang nagagamit niyo ang katawan niyan, ang sabihin sa akin noon, at gusto mamatay, kawawa ka. Iiyak ka, wala ka ng puso ka lang. Pwede pagkalat-kalat ng puso tulad ito. Kawawa ka. Ang sabi niya, akala niyang mamatay, kawawa. Wala ka nang tutulong sa iyo kung hindi ikaw lang. Pagtatago ka na sa pinanggaling dahil binaba ka mag-isa mo maubad ka rin umakyat. Pagsamantala lang ang inyong mga kayabangan. Pag oras na binawi na kayo, ang katawan niyan, doon yung mga maramdaman ay nakot na nangyari. Binigyan pala kami ng kasayahan dito sa mundo. Pinailang kami katawan, inabuso na pala namin, akala namin, pero hindi. Doon na kayong iiyak. Wala na sa inyong tutulong, sa inyo kahit kapatid mo, kapatid mo, kung ano man, isa ka na sa mundo. Binaba ka mag-isa ka na rin. Ang hahanapin kung sinong ilaw ang maging kukuha sa iyo muli. Dahil kukunin ka ang unang ang bumaba, naging hari dito sa lupa. Naging masama ang Diyos ng Diablo. Ng kayo. Ito sabihin na, pigkas niyo habang panahon pa. Dito sa atin, marami kayo pa pag-asa pag lilinis ng inyong mga sarili at inyong mga espiritu. Madadala, pag lilinisin, magbabago kayo, maging totoo kayo, makikita niyo yung tura niyo, lalakas kayo. Yung mga bagay na problema niyo, ibigay niyo sa Diyos. Maglilinis kayo. Hindi niyo alam ang Diyos, mahal na mahal kayo. Inuulit-ulit niya lang yan. Gusto kayo ay isama sa Kanya paraiso. Walang iba hiniling ng Ama ang pagbabago. Kahit inulit niya, dahil mayroon pa sa inyo, ay hindi talaga ng totoo. Pakita ang tao. Hindi niyo alam. Yun, hindi niyo madadala sa paraiso, maiiwan kayo dito. Sabi ng Ama, ayusin niyo ang dapat ng asusin habang may panahon pa. Mahal na mahal tayo. Ayaw ng Ama ay maiiwan, pati katawan yan. Ang kailan ng Ama, madadala kayo hanggang sa aking paraiso. Isipin niyo, yung katawan yan, isang ka-espiritu, binaba, pinahiram ang katawan yan. Kailangan ay magbago. Dahil isipin niyo, wala na ang mga magulang ninyo, ang nanunulong ninyo, ay sila ay binawian din ng katawan. Tama hindi? Gusto niyo susunod din kayo doon. Dahil darating din tayo doon. Ang Diyos lang ang nakakaalam.
kayo sa lupa, masaya kayo dahil anak ko kayo, akin ang mga katawan niyan, huwag niyo yan abusuin. Kasi pagkante, ang inyong mga espiritu, ilipas ninyo. Kung saan kayo, na doon ako. Basta totoo kayo, totoo rin ako sa inyo. Amen? Hanggang umaga po sa inyong lahat. Ito ang napurong natin ito para sa mga tao ang paborito ng Diyos, ang mahal ng Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos kung hindi tayo mahal ng Diyos. Amen? Gusto na Ama, walang malakas sa atin, kailangan po tayo patungo sa Kanya. Ang lahat ng bagay nandito sa atin, pagsamantala lang. Dahil ang mga nuno natin ay nawala na, huwag tayo nagagaya sa kanila. Tulad ni Jesus, nadala niya ang kanyang katawan patungo sa langit. Yun din, may tao sa langit at lumipad ang kanyang katungkulan dito sa lupa. Ito sa atin dito, kunting panahon lang at tayo ay nagbago, talagang totoo tayo. Bilang dumating ngayon, sama tayo, buburay niya ang mayan dahil tayo ay nagsama-sama. Ay lisin ng bagay kung ano man, oo, nangyayari ang nakaraan dahil wala pa ang alam ang mga tao. Ngayon, at alam na kung ano ba ang mangyayari sa atin, dito pa, pagsamantala lang tayo. Ano ba ang misyon binaba tayo dito? Anong dahilan? Dahil isa tayo makasalanan sa langit. Isang anghel tayo sa binaba tayo para at tayo dito magbago. Dito, binaba ka ng bata, pangalawang buhay mo, yan ang sabi ng born again, bumaba ka. Ay siya kang coming ng Diyos sa taas, siyang bumaba at siya kang coming sumunod tayo, binaba tayo ng Israel. Siya kang coming at kukunin tayo, kung sumunod tayo, ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Ano? May nasasabi pa kayo? Ay wala. Tama ba ang sinabi ng Diyos? Hindi. Maraming salamat. Yun lang. Hanggang bukas muli ay kailangan ng Diyos bukas ng gabi ay kung sino mo gusto mag-share sila, mag-share para ay siya dahil yan ang tutulong sa isa. Mabalad ang magustong mag-share dahil ang lahat yan para sa kanya. Tayo rin ang kakain dyan. Dahil tayo mga tao, basta dyan ang handa, ang alay, mahalaga yan ang para sa kanila. Ngayon, anuman ang sabi niya, ahat, tikman niyo na ang aming tira-tira. Ang amin, ang amoy lang, wala nang iba. Yan ang blessing binigay ko sa inyo. Yung mga kapos ng akin, pwede niyo na kasainin. Yung oras yun. Mag-celebrate kayo yung araw yun para tayo ay natapos na naman natin ang pinagawa sa atin ng Diyos. Amen? Mabuhay at dito tayo lahat. Alam mo, sabi ng Diyos, mahal naman ko kayo lahat. Hinigising ko lang kayo. Gusto ko kayo ay ayaw ko kayo maging aburido. Dahil ang aburido ninyo, diyan kayo isina, diyan ang magulong isip nyo. Ang gusto naman, ibigay nyo na sa akin. Ako ang tutulog na lahat ng problema ninyo. Kasi masaya ang Diyos, tunay na pagmamahal sa atin. Kailangan ninyo ay tunay na totoo. Yun lang naman ang sasabihin ng Diyos. Maraming salamat sa ngunit sa pag-asa mo. Maraming salamat. Pagpatayan na naman tayo. Birthday, patay. Wala na, ayaw kumatay. Ayaw.